Sa negative, mga kapiksi, nakikita natin na nag-aaway kayo ng person mo, nagkakaroon ng imbalance, guys. No? Pag sinabing imbalance, mas lamang yung nega kaysa dun sa positive, mga kapiksi. And yun yung nagiging cause ng mga conflict nyo, ng awayan nyo ng person nyo, guys. Kasi parang, for some of you, mas nakikita nyo, mas tinititigan nyo yung mga negative na gawain, negative circumstances, natitrigger, kumbaga. Natitrigger kayo ng kanagahan, tapos nilalagyan nyo pa siya ng kulay, dinadagdagan nyo pa ng mga negative na meanings and assumptions, kaya hello guys, hello Leo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig Kapalaran. Ito yung ating monthly love scope para ngayong May, para sa Leo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed, guys. By the way, pasensya na kayo kung may araw, no, kasi sunset nakatapat sa atin and katabi natin yung bintana. So, pasensya na. If in case hindi kayo naka-resonate dito, guys, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. So, dito, guys, ito yung mga pwedeng maka-influence sa love life nyo. We have travel, we have true love, we have friendship, meron kayong past life, we have gifts, mga kapiksi, and meron ding brunette female dito. So, very positive lahat, no, guys? Brunette female, guys, pwedeng she yung relationship nyo, pwedeng he-she, mga kapiksi. Pwedeng energy nyo, pwedeng energy ng person nyo. Kayo mangging kaligatan, no? Pinay na Pinay ang beauty, mga kapiksi. Pero kahit na hindi Pinay, pwedeng ibang lahi, mga kapiksi, basta nalalapit sa ganito yung description, mga kapiksi. So, pwedeng ikaw ito, guys, or pwedeng yung specific person nyo. For some of you, guys, maaaring may connection na kayo sa past life nyo and pinagtagpo ulit kayo ngayong life na to, guys, because kayo talaga yung nakalaan para sa isa't isa, mga kapiksi. True love, no? Kumbaga, mahal na mahal nyo talaga yung isa't isa, guys. And pwedeng nagsimula din kayo sa sa friends, mga kapiksi, no? Kumbaga, from friends, tapos lovers. Yung iba naman, guys, pwedeng lovers muna kayo, tapos habang nade-develop yung feelings nyo sa isa't isa, habang nakikilala nyo yung isa't isa, nagiging friends na rin kayo. And sabi nga nila, diba, kung sino yung partner natin, yun yung best friend natin, because kayo yung palagi magkasama, diba? Kayo yung magkasangga habang buhay. So, it makes sense na maging mag-best friend kayo ng inyong partner o specific person. Okay? And for some of you guys, maaari din kayo makatanggap ng mga regalo, no, from your partner or specific person. And maaari din kayo mag-travel. For some of you, baka ito yung regalo niya sa'yo. Baka i-surprise ka ng person mo na mag-travel kayo, yayain ka niya na mag-travel, para aginaldo sa'yo, ganyan, gift niya. O kaya naman, during travel nyo, habang nagta-travel kayo, baka meron siyang iba pang regalo. Malay mo, mag-propose sa'yo. Diba? Minsan ganun travel muna, tapos pag nandun na, tsaka magpo-propose. Okay? So, ito guys, kumbaga, i-anticipate nyo yung pagdating na to. I-mind nyo yan guys sa comment section. Mind travel, mind gifts from my true love. Ayan, mind true love. Para talagang ma-experience nyo siya sa inyong love life, Leo. Okay? So, tingnan natin. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Tingnan natin yung love energy niya ngayong May. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga.
Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sabay-sabay tayo guys, magpayaman Leo ngayong 2024. Mag-avail na kayo ng course. Sobrang ganda niyan mga kapiksi. And ngayong May, meron tayong promo. Pwede kayong mamili guys kung gusto niyo ng 1 free pampaswerte subliminal o kaya naman 200 pesos na discount guys. Until May 30 yan. So, mag-avail na kayo. Sobrang ganda niyan mga kapiksi. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship guys, pwedeng money or career, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Leo guys, kaya ay represent ng King of Wands sa ating spread. Mga kapiksi, meron ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, at saka earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you guys, this is both negative and positive. Sa negative, mga kapiksi, nakikita natin na nag-aaway kayo ng person mo, nagkakaroon ng imbalance guys. No? Pag sinabing imbalance, mas lamang yung nega kaysa dun sa positive mga kapiksi. And yun yung nagiging cause ng mga conflict nyo, ng awayan nyo ng person nyo guys. Kasi parang for some of you, mas nakikita nyo, mas tinititigan nyo yung mga negative na gawain, negative circumstances, natitrigger kumbaga. Natitrigger kayo ng kanagahan, tapos dinalagyan nyo pa siya ng kulay, dinadagdagan nyo pa ng mga negative na meanings and assumptions, kaya mas lalong nagkakaroon ng conflict dun sa relationship, nag-aaway kayo. So, yung mga example nito guys, kunwari, nag-chat ka sa person mo, tapos hindi siya nag-reply. Tapos, nag-reply siya, mga after 5 hours, 6 hours, tapos mga 1 line lang, ganyan. Tapos, pero nakikita mo online siya, pero hindi kanya nire-replyan. No? Kaya sinin ka lang niya, pero hindi kanya nire-replyan. Tapos, kung ano-ano na yung tumakbo sa isip mo, no? Naku, sino naman kasama niya? Naku, bakit hindi siya nagre-reply sa akin? Naku, wala na siyang oras sa akin. Naku, puro trabaho na lang siya. Naku, ano kayong ginagawa niya? Yung mga ganon, okay? So, doon na nagkakaroon ng imbalance. Yung isang circumstance, yung isang sitwasyon, binigyan mo ng negatibong kahulugan. Tapos, hindi lang isa, kundi maraming negative na kahulugan. So, obviously, sobrang negative, di ba? Pero hindi mo alam, baka mamaya yung person mo nasa trabaho pala. Naka-online, naiwan yung data, naka-on, kaya naka-online. Baka binasa niya lang saglit, pero hindi siya makareply kasi baka nasa meeting siya, o kaya nagde-drive siya, o kaya may ginagawa siya, di ba? Yung mga ganon, na hindi mo nakikita, pero binigyan mo ng mga negative na kahulugan, mga kapiksi. So, doon nagkakaroon ng conflict, guys, no? So, nagkakaroon ng conflict, nagkakaroon ng imbalance. So, maaaring ganun yung nangyayari sa inyo, mga kapiksi. Pero, mahal na mahal kayo ng person nyo. And actually, itong person mo, confused siya, naguguluhan siya kung bakit mo siya pinag-iisipan ng mga ganun. Kasi, para sa person mo, wala naman siyang nagawang hindi maganda. Okay? Parang naging honest naman siya. Tama naman, wala naman siyang ginagawang hindi maganda. Pero, at saka masipag naman yung person mo. Kumbaga, nagtatrabaho lang siya, naghahanap buhay lang siya. Pero ikaw, kung ano-ano yung iniisip mo sa kanya. So, may mga ganong klaseng ganap dun sa relationship nyo. Pero, mahal kayo ng person nyo, mga kapiksi. Actually, palagi kayong naiisip ng person nyo. So, itong person mo, medyo iwas-iwasan nyo rin guys yung pagkakaroon ng control issues, yung masyadong yung sinasakal yung person nyo. Kasi, kapag ito'y napuno, mga kapiksi, siya nadidisappoint, no, sa mga ganong klase ng attitude mo sa kanya. Kapag palagi mo siyang inaaway, palagi mo siyang binubungangaan, ganyan. Kumbaga parang, para sa kanya, bakit ba wala na ako nagawang matino? Para sa kanya, puro pangat na lang yung nakikita niya sa akin. Kung ano yung mga bagay na hindi ko naman talaga ginagawa, binibigay niya ng kahulugan. Pero yung mga pinapakita ko sa kanya maganda, parang hindi niya na-appreciate. So, ganun yung mga iniisip ng person mo. Pero the reason why your person is staying with you is because mahal ka nga ng person nyo. And meron siyang ugali na palagi kanyang sinusuyo kahit na ikaw yung mali.
Pero, dadating din yung time guys na magsasawa din ito. So, wag din kayo masyadong abuso mga kapiksi. Meron akong nababasang ganyan guys. Sa comment section, parang umaabuso sila. Tapos, nare-realize nila yung pagkakamali nila. Nasa huli na yung pagsisisi kasi tumalikod na yung person nila, lumayo na sa kanila, ganyan. Yung parang pabebe ba palagi, no? So, yung person nila, nagsawa na ng kasusuyo sa kanila kasi kahit anong gawin, parang palagi na lang minamaliit, no? So, wag din ganun guys, iwasan nyo rin yun kasi sabi ko nga, dadating din yung time na baka magsawa din yung person nyo. Pero, one thing for sure is, mahal kayo ng person nyo, mga kapiksi. Okay? And right now, gagawin niya ang lahat para suyuin ka. So, sana wag din kayong umabuso mga kapiksi. Okay? So, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa energy na yan. Tingnan natin yung love message or love advice for you, Leo. Keep an open mind. Yan yung sinasabi natin na kailangan open-minded mga kapiksi. Pwedeng iba yung soulmate natin, iba yung nakuha natin sa totoong buhay versus dun sa ating mga ideal type, no? Sometimes may mga ideal type tayo, di ba? Yung mga nababasa natin ng mga Prince Charming sa libro, mga prinsesa sa libro. O kaya naman yung mga napapanood natin, yeah. Sa K-dramas, di ba? Yung nai-inlove tayo dun sa character actually, hindi dun sa artista. Dun tayo sa character nai-inlove dahil dun sa mga scripted roles na ginagawa nila, di ba? So, nagkakaroon tayo ng assumption na sana ganito din yung mapangasawa ko, maging jowa ko, ganyan-ganyan. Kilig-kilig, no? Pero sa totoong buhay, guys, hindi ganon. No, we have to understand na hindi ganon sa totoong buhay. So, kailangan open-minded tayo. And lahat may flaws, no? Hindi lang sila yung may flaws. Kayo din, may flaws din kayo. And dapat tanggapin nyo yung person nyo despite ng mga flaws nila kasi tanggap din nila kayo despite ng mga flaws nyo. Hindi kayo perfect guys, pero nag-i-stay sa nyo yung person nyo. The same goes for them. Hindi sila perfect pero you should find a reason why you should stay with them. Kasi in the first place, sila yung pinili nyo, di ba? Sa dinami-dami ng manliligaw nyo, sa dami-dami na nagkagusto sa inyo, sa kanila kayo bumagsak. So, ibig sabihin, pinili nyo sila. So, you should also embrace their flaws, mga kapiksi. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below, Leo, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Ito yung ating mga pampaswerte subliminal, guys. Ay, relationship subliminals pala. Pakinggan nyo para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.